Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Isa sa kapansin-pansing tagpo sa aklat ng unang Samuel ay ang pakikipag-usap ng Diyos sa batang si Samuel. Bata pa lamang siya, subalit nakipagtagpo na ang Panginoon sa kanya. Natanong ko tuloy, paano ba makipag-usap ang Panginoon sa mga bata? Siya ba ay mayroong tinig na tulad ng mga matatanda na maaaring katakutan? Matutunghayan natin ang kasagutan sa 3 kabanata ng unang Samuel, unang talata hanggang 2 kabanata, talatang 12. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Patuloy po tayo ng pagbubulay sa salita ng Diyos. Sa oras na ito, ang 3 kabanata sa aklat ng unang Samuel ang ating pag-aaralan. Magsisimula tayo sa unang talata hanggang sa 5 kabanata ng 12 talata. Sa mga kabanatang ito, tatalakayin natin ang mga sumusunod na paksa, ang pagtawag ng Diyos kay Samuel, ang katuparan ng parusa ng Diyos kay Eli at sa kanyang mga anak at ang hatol ng Diyos sa mga Filisteo. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 7 talata. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod sa Panginoon. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman natutulog na sa templo sa kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ni Yahweh. Samuel, Samuel po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Ang pagtawag ng Diyos kay Samuel ay madalas nating nababasa sa mga kwentong pambata. Ngayon ay dadalhin natin ang kwento sa pamantayan ng mga tao na may ganap na pag-iisip upang unawain at pag-ukulan ng mas malalim na pag-aaral ang pangyayaring ito sa buhay ni Samuel. Hindi lamang maganda ang kwento ng pagtawag kay Samuel, ito'y nagbigay din ng hudyat sa pagpapalit ng mga kasaysayan sa Biblia. Ang pagpapalit at pagtalikod ng mga Israelita sa pamamahala ng Diyos patungo sa pamahalaan ng tao o hari. Mula sa pangunguna ng mga saserdote patungo sa pamumuno ng mga hari. Ganoon pa man, hindi naganap sa sandaling panahon ang mga bagay na ito. Ito'y sinimulan ng Diyos kay Samuel. Ang pagtawag na ito ay may 3 bahagi. Ang una at ikalawa ay ang pagtawag ng Diyos kay Samuel sa kaligtasan. Masusumpungan ito sa 7 talata at ang huling 2 ay tungkol sa kanyang paglilingkod sa Diyos na mababasa sa 10 talata. Sa panahon ni Samuel, makikita natin na natapos na ang panahon ng mga hukom at hindi na rin kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga saserdote. Siya ngayon ay tumawag ng isang propetang saserdote. Si Samuel ay patuloy na maglilingkod sa Diyos bilang saserdote. Subalit ang kanyang pamunuan ay nasa ilalim na ng pamunuan ng isang propeta. Siya ay itinalaga ng Diyos na magbuhos ng langis sa ulo ni Saul at ni David bilang hari. Hindi na nakikipag-usap ng tuwiran ng Diyos sa mga hari. Sa halip, ginagamit niya ang mga propeta na tagapagsalita. Sila ang maghahatid ng mga mensahe o salita ng Diyos sa bayang Israel at sa hari. Ayon kay Josephus, isang dalubhasa sa pagtatala ng kasaysayan, si Samuel ay hindi na isang maliit na bata nang tawagin ng Diyos. Siya ay isa ng kabataan. Marahil ay nasa edad na 12 taong gulang si Samuel noon. Hindi pa ganap na inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Samuel sa pagkakataong ito. Sa halip, sinisimulan ng Diyos na ihanda si Samuel sa gagampanang gawain at tungkulin. Ang pagtawag kay Samuel sa oras ng kanyang pamamahinga ay palatandaan ng paghahanda ng Diyos
Sa mga panahong iyon, hindi pa ganap na kilala ni Samuel ang Diyos. Kaya ang unang tinig na narinig ni Samuel mula sa Diyos ay akala niya ay tinig ni Eli. Ano ba ang tamang edad upang magkaroon ng pananagutan ng isang tao sa tawag ng Diyos? Anumang edad at sa tingin ng Diyos ay tamang edad upang italaga ang sinuman sa paglilingkod. Sa panahong iyon siya gumagawa ng paraan upang makarinig at makaunawa ng ebanghelyo ng kaligtasan ng isang tao. Ako'y nakatitiyak na sa panahong iyon si Samuel ay nasa tamang edad upang magpasya sa panawagan ng Diyos. Muling narinig ni Samuel ang tinig ng Diyos sa ikatlong pagkakataon at nag-usap siya sa kanya tungkol sa nalalapit na katuparan ng pagpaparusang gagawin niya sa sambahayan ni Eli. Ganito ang mababasa natin sa 8 hanggang 12 talata. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Sinabi ni Yahweh, "Hindi magtatagal ay may gagawin ako sa Israel. Lahat ng makabalita nito'y paghaharian ng matinding takot. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli." Ang mga talatang ito ay naglalaman ng 3 at 4 na pagtawag ng Diyos kay Samuel. Ito ang tawag ng paglilingkod. Tandaan natin na kapag ang Diyos ang nangusap, dapat ituring na naganap na. Sa lumang tipan, mayroong mga sinasabi ang mga propeta. Ang mga pangungusap ay pangnagdaan, subalit ang tinutukoy ay panghinaharap. Nangungusap ang Diyos ng mga bagay na hindi pa nagaganap sa panahong iyon, subalit tila nangyari na. Kinausap niya si Samuel at sinabi ang lahat ng magaganap sa sambahayan ni Eli. Si Samuel ay naging tapat kay Eli hanggang sa huling pagkakataon. Hindi niya nilait o hinamak si Eli matapos niyang marinig ang lahat ng sinabi ng Diyos. Sa halip, sinabi niya kay Eli ang lahat ng narinig niya sa Diyos tungkol sa sambahayan nito. Nais kong ipaalala sa lahat na kung tayo ay naglilingkod sa Diyos at nasa ilalim ng ibang tagapamahala na itinalaga ng Diyos na mas mataas sa atin, kailangan nating pasakop at maging tapat sa Kanya. Huwag sabihin ni numan na maaaring maging tapat kay Kristo, subalit ayaw pasakop sa pamumuno na itinalaga ng Diyos. Matapos ang pakikipag-usap ng Diyos kay Samuel, siya'y muling nagpakita kay Samuel sa Silo. Sa lugar na ito, ipinakilala ng Diyos kay Samuel kung sino siya. Ganito ang mababasa natin sa talatang 21. Ang kapangyarihan ni Yahweh ay patuloy na nahayag sa Silo. Doon ay ipinahayag niya kay Samuel ang kanyang salita. Ang sinabi ni Samuel ay napabalita sa buong Israel. Papaanong ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Ganito rin, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Binibigyan niya ng ilaw at liwanag ang kanyang mga salita. Ang Biblia ang ginagamit kung bakit ako at ikaw ay nakakilala at nanampalataya kay Kristo. Pagkaraan ng ilang panahon, si Samuel ay nagsimula ng maglingkod sa Diyos bilang propeta at saserdote. Isang araw, nagpasya ang bayang Israel na makipagdigma sa mga Filisteo nang hindi man lang sumasangguni kay Samuel. Ang aking hakbang ay nagbunga ng kabiguan. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 8 talata ng 4 na kabanata. Dumating ang araw na nagdigmaan ang Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Apek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, "Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa Silo ang kabanang tipan. Baka kung nasa atin niyon ay iligtas tayo ni Yahweh sa ating mga kaaway." At kinuha nga nila sa Silo ang kabanang tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Opni at Pinees. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kabanang tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan nang marinig ito ng mga Filisteo. Itinanong nila, "Bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreyo?" Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kabanang tipan, nasindak sila. Inisip nilang,
May dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Ang bahaging ito ng ika-4 na kabanata ay nagpapahayag ng tunay na kalagayan ng Israel at kung gaano kalayo ang kanilang relasyon sa Diyos. Ipinakita sa mga talatang ito, ang mga Israelita ay nagtiwala sa sarili nilang kalakasan at kakayahan. Ano ang kinahitnan ng pag-uugaling ganito? Sila'y natalo sapagkat hindi nila sinangguni ang Diyos sa kanilang pakikidigma. Ang akala nila'y magagapi nila ang mga Filisteo sa pamamagitan ng pagdadala ng kaba ng tipan sa lugar ng labanan. Mga kaibigan, ang ginawa ng mga Israelita ay nagpapahayag ng kanilang pagiging makasarili. Sa kanilang paniniwala, inakala nila na ang kaba ng tipan ay magdudulot sa kanila ng tagumpay sa labanan. Hindi nila naisip na ang tagumpay ay wala sa sisidlan na tinatawag na kaban sapagkat ang Diyos ay hindi nailalagay sa sisidlan. Ang katagumpayanan ay nasa presensya at pangunguna ng Diyos. Sa ating mga simbahan ay marami ang may paniniwalang huwad na katulad ng sa mga Israelita. Sa kanilang paniniwala, akala nila ang Diyos ay nasa loob ng kaba ng tipan. Sa katunayan, ginagamit ang huwad nilang paniniwala sa mga programa at simbahan. Sinasabi nila na ito ang magdudulot ng paglago sa gawain ng Panginoon. Kaibigan, tandaan natin na kay Kristo lamang natin makakamit ang tagumpay. Ito'y nasusukat sa pamamagitan ng ating matuwid na relasyon sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa mga Kawikaan 3:5-7. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ang sangguniim sa lahat mong balak at kanya-kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa labanan ng mga Israelita at mga Pilisteo, napatay ang mga anak ni Eli na si Hopni at Pinees at kasabay din ang pagkamatay ni Eli. Ganito ang mababasa natin sa 12 hanggang 18 talata. Nang araw ring yaon, isang Benhaminita ang padakbong dumating sa Silo mula sa labanan. Punit ang kanyang damit bilang tanda ng matinding kalungkutan at puno ng alikabok ang kanyang ulo. Si Eli ay nakaupo noon sa dati niyang upuan sa tabing daan at naghihintay ng balita sapagkat nababahala siya dahil sa kaba ng Diyos. At nang ibalita sa Benhaminita ang nangyari, nanangis ang buong lungsod ng Silo. Narinig ito ni Eli at itinanong niya, bakit nananangis ang buong lungsod? Lumapit kay Eli ang Benhaminita at ibinalita ang nangyari. Noon ay 78 taon na si Eli at hindi na siya nakakakita. Sinabi ng Benhaminita, ako po'y galing sa laban. Kumusta ang labanan, anak? Tanong ni Eli. Sumagot ang lalaki, nalupig po ang mga Israelita at napakarami pong namatay, kabilang ang inyong anak na sina Hopni at Pinees, at ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw. Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaban ng Diyos, siya'y nabawal sa may pintuan sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkaraan ng 40 taong pamamahala sa Israel. Nang marinig ni Eli ang balita tungkol sa pagkakapatay sa kanyang mga anak, hindi na siya nabigla. Subalit nang marinig niya na ang kaba ng tipan ay naagaw ng mga Filisteo, siya'y natumba, nabagok ang ulo at namatay. Sa pangyayaring ito, natupad ang hatol ng Diyos sa kanyang sambahayan. Bagamat si Eli marahil ay naging pabaya sa kanyang mga anak, ako naman ay naniniwala na naging tapat siya na lingkod ng Diyos. Sa pagkamatay ni Eli, nabuksan ang pintuan ng ganap na paglilingkod ni Samuel bilang tagapagsalita ng Diyos sa bayang Israel. Matapos magapi ng mga Filisteo ang mga Israelita at maagaw ang kaba ng tipan, ang mga Filisteo naman ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang pag-agaw sa kaba ng tipan. Nagpadala ng mga salot ng Diyos sa iba't ibang bayan na nasasakop ng mga Filisteo. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 4 na talata ng Kabanata 5. Ang kaba ng tipan ay dinala ng mga Filisteo sa Asdod mula sa Ebenezer. Ipinasok at inilagay sa tabi ng Diyos-Diyoso nilang si Dagon. Kinaumagahan nakita ng mga tao na nakasubsob si Dagon sa harap ng kaba ni Yahweh, kaya ibinalik nila sa dating lugar.
Nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubasob na naman si Dagon sa harap ng kaban. Ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa mga pintuan. Walang natirang buo kundi ang katawan. Ito ang dahilan na hanggang ngayon, ang mga saserdote ni Dagon ay hindi tumutungtong sa pintuan ng templo nito. Nang maagaw na ng mga Filisteo ang kaban ng tipan, inakala nilang may maidudulot itong kabutihan sa kanila, kaya ito'y kanilang dinala at sinama sa lugar kung saan nakalagay ang kanilang Diyos-Diyosang si Dagon. Itinabi nga nila ang kaban ng tipan kay Dagon. Ginawa naman silang katawa-tawa ng Diyos. Dahil sa tuwing dadalawin nila si Dagon, nakikita nilang nakasubsob sa harapan ng kaban ng tipan at putol-putol ang mga bahagi nito. Isang katotohanan ang nais ipakita ng Diyos sa kanila. Ang kinikilala nilang Diyos ay walang kapangyarihan laban sa dakila at tunay na Diyos. Ang sumunod na pangyayari ay ang pagdadala ng Diyos ng salot sa mga Pilisteo na nagdulot sa kanila ng matinding pahirap. Ganito ang mababasa natin sa 6 hanggang 12 talata. Ang mga Pilisteo'y natadtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Dahil dito'y sinabi nila, kailangang ialis natin dito ang kaban ng Diyos ng mga Israelita, sapagkat siya ang dumurog sa Diyos nating si Dagon at nagpapahirap sa atin. Kaya nagpulong ang pamunuan ng mga Filisteo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng Diyos, at nagkaisa silang dalhin iyon sa lungsod ng Gat. Gayon nga ang kanilang ginawa. Ngunit ang lungsod na ito ay pinahirapan din ni Yahweh. Nagulo ang buong bayan pagkat bata't matanda ay natadtad ng bukol, kaya dinala nila sa Ekron ang kaban. Ngunit tumutol ang mga taga roon. Sinabi nila, dinala rito ang kabang ito para tayo naman ang ipapatay sa Diyos ng Israel. Kaya nakipagpulong sila sa mga Pilisteo at kanilang sinabi, ialisin niyo rito ang kaban ng Diyos ng Israel. Ibalik niyo ito sa kinunan bago tayo mamatay na lahat. Gulong-gulo ang lahat dahil sa takot sa parusa ng Diyos. Ang mga natirang buhay ay natadtad ng bukol, abot hanggang langit ang kanilang pagtangis. Nang unang maranasan ng mga Filisteo ang parusa ng Diyos, inakala nilang nagkataon lamang, kaya ipinasya nila na ilipat na lang sa ibang bayan ang kaban ng tipan. Subalit naging kabaliktaran ng lahat. Nang sila'y magpasyang ilipat ang kaban ng tipan sa ibang bayan, inulit ng Diyos ang salot na kanilang naranasan. Labis ang pahirap na dinanas ng mga Pilisteo sa kamay ng Diyos. Dahil dito nagtipon ang mga pinuno ng mga Pilisteo upang magplano at magpasya kung ano ang gagawin sa kaban ng Diyos. Walang sinuman ang makapananaig sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang unang katotohanan na nais iparating ng mga talata na binasa tungkol sa salot na naranasan ng mga Filisteo. Maraming beses sa buhay ng tao na paglabanan ng kalooban ng Diyos. Subalit habang sinusuway niya at nakikibaka sa Diyos, lalo niyang nakikita ang sarili sa kaawa-awang kalagayan. Sino nga ba ang makapananaig sa Diyos? Sa ating pagtatapos sa oras na ito, nais kong ibahagi ang pangyayari sa buhay ng isang pastor. Sinabi niya na nagpasya siyang magsimula ng gawain sa isang hindi kalayuang bayan. Sa kanyang pagsisimula, pinasya niyang magbukas ng mga pag-aaral ng Biblia sa tahanan ng mananampalataya na dumadalo sa gawain ng Panginoon. Minsan, siya ay nagsagawa ng pag-aaral ng Biblia sa bahay ng isang mananampalataya na may asawang hindi naniniwala sa Diyos. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo, biglang nagsalita ang asawang lalaki. Sinabi niya sa pastor na hindi siya naniniwalang may Diyos at buong pagyayabang niyang sinabi sa pastor na kaya niyang patunayan na walang Diyos. Hindi naman nagsalita ang pastor at hinayaan lamang niyang gawin ng lalaki ang susunod nitong hakbang. Niyaya niya ang pastor sa labas ng kanilang bahay at saka sinabi, "Masdan mo, pastor, ang aking gagawin." Pakutya siyang nagsalita ng ganito, "Kung talagang may Diyos at kung talagang buhay ang Diyos," sinabi niya ngayon din, "ay patamaan mo ako ng kidlat." Laking pagkabigla ng pastor sa narinig na sinabi ng lalaki. Ganoon pa man, naghintay sila upang abangan ang gagawin ng Diyos sa lalaki. Subalit lumipas ang mahabang oras, hindi man lamang nagalusan ang lalaki at walang kidlat na tumama sa kanya. Kaya muli niyang hinarap ang pastor at sinabi, "Kita na ninyo, pastor, hindi totoong may Diyos." Dahil hindi siya totoo, kaya't hindi niya magawang patamaan ako ng kidlat. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin nagsalita ang pastor. Sa halip, buong pagpapakumbaba siyang lumisan sa tahanang iyon. Nakalipas ang ilang araw, bigla na lamang inapoy ng matinding lagnat ang lalaking mayabang.
Dagli namang pinainom ng gamot ang asawa upang maibsan ang lagnat. Bahagyang pinawisan ng lalaki at nakatulog. Subalit nang mag-uumaga na, muli itong inapoy ng matinding lagnat. At sa pagkakataong iyon, nanginig na ang buo niyang katawan. Habang siya ay pinupunasan ng kanyang asawa ng bimpong may maligamgam na tubig, napansin niya ang pamamaga ng isang bahagi ng pisngi ng kanyang asawa. Lumipas ang buong maghapon at kinagabihan, hindi pa rin bumaba ang lagnat ng lalaki at napansin ng kanyang asawa ang mabilis na pamamaga ng pisngi ng asawa. Nang gabi ding iyon, nagpasya ang asawang babae na dalhin na sa pinakamalapit na ospital ang kanyang asawa. Pagdating nila sa ospital, kaagad na nilapatan ng gamot. Kasabay nito, sinabi ng doktor na bubuksan ng isang bahagi ng pisngi ng lalaki na tila nabubulok na. Hindi naman sukat akalain ng doktor at maging ng asawa ng lalaki na may kakaiba silang makikita sa loob ng kanyang pisngi. Nang mabuksan ang namamaga at tila nabubulok na pisngi ng lalaki, nakita nila ang mga uod na kumakain sa laman ng kanyang pisngi. Mabilis na nilinis at ginamot ng doktor. Unti-unting nawala ang pamamaga ng pisngi ng lalaki at bumaba na rin ang kanyang lagnat. Subalit paglipas ng ilang araw, muling tumaas ang lagnat nito at muling namaga ang kanyang pisngi. Sa pagkakataong iyon, muling binuksan ng doktor ang namamagang pisngi ng lalaki at laking gulat niya nang muling makita na napakaraming uod sa loob ng pisngi nito. Muling nilinis ang sugat, ngunit malungkot na pangyayari. Siya ay binawian ng buhay na hindi man lamang nakapagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Isa pang pangyayari, noon kami ay nadestino sa isang simbahan. Mayroong isang lalaki na palaging nilalait ang aking pangangaral. Ayaw niyang tanggapin ang salita ng Diyos. Sa halip, kumukuha siya ng soft drinks at doon umiinom sa loob ng simbahan. Hindi nagtagal at nagkasakit ng diabetes ang nasabing lalaki na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kaibigan, lagi ninyong tandaan na ang Diyos na buhay ng Israel ay siya rin ang Diyos na dapat nating kilalanin ngayon. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin at siya ang may kapangyarihan na kumuha nito. Naway mag-iwan sa atin ng isang di malilimutang aral ang naging karanasan ng mga Filisteo at ng mga anak ni Eli. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sapagkat niloob mo muli na kami po ay makapag-aral ng iyong banal na aklat. At muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.